Ay, nako mga ka-Verbum, thank God it's Friday. At pag Friday, alam naman natin, di ba? Verbum Day, di ba, Father? Tama? Verbum Yes, Day. Verbum night. Verbum. Joke lang. Pero syempre, sa mga nanonood sa atin katulad ngayon, may nanonood sa atin sa Italia, sa ibang Day pa bansa, rin. may Tito Alan, day pa din. Kaya araw. Kaya Ito ay araw ng sa kanila, yan ay salita. Giorno della Parola. Ano ibig sabihin nun? Ano? Verbum Ba't may Day. parol? May parol eh. Parola Okay. kasi ay word. Ayun. Akala ko naman parol dahil magpapasko Eh, na. syempre, pwede rin. Ikaw may Jose Marichan fever kaya. Siyempre. Whenever I see girls and boys selling lantern on the streets. Pero, ayun. Ano bang pagkukwentuhan natin nga pala? Pagkukwentuhan natin, gusto mo ikaw? Ba't ako? Ha? Ba't ako? Ikaw halimbawa ng isang Yeah. hindi pa ako nagsasalita. Binigay mo Ayan ka na agad ng naman. halimbawa ng malamang kasunod niyan. Halimbawa ano kaya ng yan? mabuting asawa. Mayor, payag ka ba ron? O nangyari naman tayo meron. O halimbawa ng mabuting kaibigan. Yan, siguro doon na lang. Kasi yung sa nangyayari sa bahay, di ko alam gaano lahat yun. Naku, talaga. Shout out muna nga tayo. Babatiin lang po namin muna yung ating mga social media partners. Unahin na natin syempre TV Maria, sila Father Roy Belian, Miss Sharon Isla, si Kat Diaz. So, kaya magandang gabi sa inyo. Sana safe kayo dyan, hindi maulan. Kung malamang nag-edit pa sila sa studio Kaya ganun din sa ating dito sa Diocese of Malolos, sa Sandigan, sa panguna syempre ng tatay natin, si Bishop Dennis Villarojo, at sa pamumuno naman ni Father Franz Dizon. Doon sa Magandang gabi. Sandigan. Yes, Sandigan. Father, ito, sure ako inuulan. Yung mga friends natin sa RBN, RBN Plus, dyan sa Region 5, ako, kasama niyo po kami, pinagdadasal namin kayo, lalo't ngayon tayo binabagyo. Dahil pag bumulan sa amin, malamang mas malakas ang ulan sa inyo. Natatawa lang po ako, pero seryoso po, sana po safe kayo dyan sa Kabikulan. At syempre, ang ating... Sabihin ko nga sana, kung mainit ngayon be cool Be cool. be cool kung may Kaso, malamig na nga ron ngayon dahil... Pero cool pa din sila doon, Father, dahil safe na for sure. Dahil talaga namang pinaghahandaan na natin ng mga ganitong klaseng kalamidad sa atin, yung mga pag-ulan na sobra-sobra, talagang dapat lagi na tayong handa, no? At syempre, Father, yung ating mga partners dito, yung ang mga bisita natin kasi ngayon, mga kamiyembro ng commission mo. Hindi kami commission. Kami Ano ay pala? kasama doon sa apostolate na under sa Commission on Evangelization Yan. na nasa pangunguna ni Father Benny Husting. Yan. Father Benny, hello po. At gusto ko sa mga taga-Muson. At ganun din, syempre, Father, ang lagi ninyong kasama nila, Father Ben, dito, ang RDW, ang Religious of the Divine Word. Yes. Sa pangungunan ni Mother Angeline Tamaken. Hello po. Mhm. Yan. Father, kanina nabanggit sa akin ni Tito Alan Alin? birthday daw today ni Sister Maricel. O yesterday yun. Batiin na natin. Happy birthday, Sister Maricel. Kung kahapon ba yan o kahapon. Baka naman magpapadala ka pa ng cake. Okay lang, di ba? So, Father, yung palang din, mga Paska na inaalagaan naman ng Religious Catechist of Mary, na yun naman ay pinangungunahan ni Mother Cecil Caperal. Yes. Mother Cecil, hello po, good evening sa Malapit inyo. na rin birthday. Talaga? Yes. Naku, di magpapadala din ng cake yan. O sila yung papadala ng cake. Di ba? Mali mo sila yung padala ng cake. Father, baka may babating ka, yung mga inaanak mo. Ano ko? Oo. Bakit? Ayaw mo? Magpuntahan dito. Ayan. Maaga pa. Sister Banji Moreno Panganiban. Good evening. Good day sa inyo. Buongiorno. Tama? Buongiorno sa kanila. Yes. Buongiorno. Yan. Kay Mary Jane Molino. Yes. At kay Kuya Roger. Yan. Wala Syempre, na. hello. Silang dalawa. Yan. Si Ate Feli at si Kuya Joy. Yes. Diyan ako lagi nagkakabaliktad, Father.
Kasi yung pangalang Joy, katulad ng pangalan ko Epiphany, pang babae. Pero Kuya Joy, hello sa inyo dyan sa Roma. At ganun din kay Father, sila Ate Michelle at yung kabarkada ko, ang katropa ko, si Kuya Oyet. Amen. Asawa ni Ate Michelle. Hello, good evening. Hello Good po. afternoon sa inyo dyan. Father, baka ikaw, may mamaya ka na sa shoutout. Mamaya na lang. Kasi gusto ko nang pag-usapan natin yung tungkol sa halimbawa. Ako, Kuya Oyet, tayo ay halimbawa ng mga mabuting asawa. Kuya Pwede Oyet. ba next topic na lang? Huwag na kayaan muna yun ang pag-usapan natin. Yun na yung pag-usapan natin. Diyan na nakahanda yung ating mga housemates today, Father. Yan na yung pinagandaan namin. Anyway, bago natin simulan ang ating programa, sama-sama po muna tayong manalangin. Pagdasal natin ng isa't isa sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Manaming makapangyarihan, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat muli sa pagkakataong binigay mo sa kabila ng malakas na pag-ulan. Sana po ay samahan ninyo kami sa aming pinagdaraanan ngayon. Huwag niyo pong kalilimutan na lagi niyo kaming, alam po namin hindi niyo po nalilimutan at lagi niyo po kaming sinasamahan. Sana po, Panginoon, sa mga panahon ng sakuna na ito, ikaw ang aming laging nakikita, kakapitan at sinusundan. Sana, Panginoon, ganun din ng mga nagkakasakit, samahan na ninyo at paggawaran ng kagalingan para naman po makapaglingkod silang muli pagkatapos ng kanilang mga pinagdadaanan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon ngayon at magpakailanman. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, Espiritu Santo. Amen. Father, siguro naman doon sa aking panalangin na isang halimbawa na ako ng mabuting kaibigan. Kasi pinagdadasal na natin yung iba Hindi ba ayaw mo ba nung mabuting halimbawa ng isang taong mapanalangin? Actually, Father, yan ang isang ipinagpapasalamat ko dahil nung sinimulan natin to, naging naging mas madasalin ako. At naging mabuting... Nagdarasal ka rin madalas Father, pero mas Lord, sana naman di ba galit sa si Mayor? mas madasalin nga ako Lalo bakit? pagka ginagabi, Lord, sana. Kaya nga. Di ba taas ang dami mga tinatawag na santo. Pakiramdam ko, naglilitan niya ka pa. San Miguel, sana po itulog na siya. Mga ganon. De, pero Father, yung kasing pag-uri ng pagdasal, isang magandang halimbawa, alam mo ba, Father, ngayon, dahil nung minsang nasama si Carlos nung tayo nagpunta sa Pasay, kasama ka. Isang mabuting halimbawa ka din sa kanya kasi simula nung narinig ka niyang nagdadasal bago kumain, Father, lahat ng kainin namin sa bahay kahit chichirya, may bless us, O Lord, kami. Tama yun. Hindi ba mamadre, nakikita ko sila bubukas ng candy, isang piraso ganun sa sign of the cross. Mga mother, mabuting halimbawa din sila para sa mga nakakasama nila. Lalo't sa kabataan, Father. Yes. Di ba? Ang wala lang ako nakikita pagka nagtatapo na yung madre ng balat ng candy. Dadasal. Hindi. Pero ako meron pa ako nakitang isa Ano po yun? Ayun, kakaiba yun sa akin. Ano yun? Nung nandun ako sa ibang bansa, yung mga nakilala kong madre doon, baka kaiba ka ako magsaing Saing? Saing. Oh, bakit? Bago bitawan, di ba, siyempre, hinugasan mo, nilagyan mo ng tubig. Tapos iwanan mo na sa kalan. Oo. Ba? Di pagkaraan noon pala, na di sumubo, tapos ininin, bago kunan, nagsasign of the cross doon. Talaga? Oo. Ayos Buti sign of the cross lang. Kung ini-insenso kakaiba na yun. Ano ng sandok, ginaganon nilalagyan. Talaga? Magandang halimbawang practice din yan. Malay mo. Good sharing yan, Father. Malay mo, may gumawa na sa atin, mga nanonood sa atin yan. At kayo po mga nanonood sa kanilang tahanan, don't forget to click the share button. Yung araw na pabaluktot dyan sa may Facebook ninyo para mas maraming makapanood ng ating programa sa gabi sa araw na ito. And that is a simple example of how to be an evangelizer. Yan! Example o halimbawa na rin kayo ng pagiging evangelizer. Yes. So Father, saan natin? O alin-alin? Alam naman natin maraming klaseng halimbawa na
pwede nating makita? Aling mga halimbawa sa verbo mo, sa Biblia, ang ating sisimulang basahin ngayon pag nilayan? Simulan natin yung halimbawa ng paglilingkod, no? Kasi Oy. syempre, yan Okay. yung unang-una na magandang natututunan nating lahat eh. No? Pagka tayo, hindi kasi lahat kasi trabaho rin yung paglilingkod, di ba? Gumagawa ka ng isang bagay. Yes, Father. In one way or another, lahat tayo naging naging lingkod, di ba? Maaring Yes, sa yes. pamilya, sa tahanan, sa mga kaibigan, o sa Tama. komunidad. Lalo yung itong mga bisita natin, Mhm. housemates natin today, mga naglilingkod sa Biblical Apostolate ng Diocese of Malolos. Yes. Pero sa kabila ng lahat ng yon, di ba, ang pinakikita sa atin nito ay yung merong diwa ka na ginugusto mo yung ginagawa mo, Yan. hindi mo hinahanap yung kapalit. Mhm. No? Kasi yung paglilingkod mismo, yun na yung nakapagpapasaya sa'yo. Yes. No? Yun na yung kapalit. Sabi nga nung iba, di ba? Merong quotation na gano'n sa English eh. Service is its own reward. Di ba? Yun na mismo yung reward mo. Yung hinahanapin mo, yung makita mo, nakapagpasaya ka, nakatulong ka sa ibang tao. Tama. Sapat-sapat na yon, sobra pa nga. At Father, sige, tingnan natin. Tingnan natin. Saan ba natin Sige nga. mababasa yan? Tingnan natin. Mababasa natin yan sa 15 hanggang 17 talata ng 13 kabanata Yun. ng Ebanghelyo ayon kay San Juan. Babasahin po sa atin si Sister Christy. Binigyan ko kayo ng halimbawa at ito'y dapat ninyong tularan. Sinasabi ko sa inyo, ang alipin ay hindi dakila kaysa kanyang Panginoon, ni ang sinugo kaysa nagsugo sa kanya. Kung nauunawaan ninyo ang mga bagay na ito at inyong gagawin, mapapanad kayo. Yan, maliwanag ha. So, parang gusto sabihin ni Lord, ayan na, nag-demo ako sa inyo. Demo teaching yan. Demo Sabi. teaching. Although, demo teaching kasi sa atin iba, ikaw yung ine-evaluate. Oo. Pero ang sinasabi sa atin dito, nagde-demonstrate ako kung ano yung dapat Dapat ninyong natin gawin. gawin. Yeah. Diba? So, ako nga, ako yung teacher ninyo. Yun naman talaga. Naglilingkod sa inyo. Dapat ganun din gagawin nyo. Lugasan ko paa nyo, maghugasan kayong paa. Diba? At Father, ito magandang reminder din to, lalo siguro sa mga nanonood sa atin, no? Sige nga. Na mga leader sa mga komunidad, no? O leader ng organisasyon. Na ang sinabi ng Panginoon dito, no, sa 15 hanggang 16 na talata na ang paglilingkod, no, ikaw yung mababa, ikaw yung alipin, kumbaga. Yes. No? So, ikaw yung naglilingkod, hindi dapat ikaw yung nagmamalaki pa o nagmamataas pa. Tama yun. Kaya yung isang tunay na lingkod, hindi yung palautos. Yes. Diba? Yung isang tunay na lingkod, walang ibang gusto kundi mapaginhawa yung lahat. Diba? At Father, ang tunay na lingkod, sabi mo nga doon sa quotation na sinabi mo, sa kanya pa lang, yung kanyang paglilingkod pa lang, isang gantimpala na, reward na. Yes, no. Masaya na siya ron, kaya wala na siyang hahanaping iba. At nakikita ko yan, Father, sa iyong mga, dito sa iyong parokya. Kasi yung mga naglilingkod sa iyo dito sa parokya, sa simbahan, talagang tulad nung sure ako, nung nakaraang recording natin, every Wednesday yung nagbasa, andi dito sa parokya nyo. Si Ate Christy. Di ba? Every Wednesday, parang, pag Wednesday, maglilingkod na ako. At bukod kay Ate Christy, yung mga iba pang naglilingkod dyan sa iyo sa simbahan, talagang masaya silang ginagawa nila yung paglilingkod. Di ba? So, totoo yun. dapat bukal sa loob na naglilingkod. Yes. Tsaka tayo mismo nagse-set ng example. Diba? Kasi hindi naman, isang bagay yon na yung binigay sa atin, si Jesus nagbigay ng halimbawa na dapat nating tularan. Pero iba rin yung tayo mismo magsisilbing halimbawa na tutularan ng iba. Kasi alam niyo pagka, actually dito, subok ko yan sa simbahan Pagka mayroong mga nagsisimba, tapos mayroon kang gustong ipasabi na
na gusto mo ipagawa doon sa mga nagsisimba, hindi mo naman kailangan. Kasi ako dito sa amin, hanggat maaari sabi ko, yung mga commentator, hindi na yung tayo po lahat, upo po lahat. No? Kasi dapat alam na natin lahat yun. Pero, halimbawa, mayroong 1 kilos na gusto mong ipagawa sa kanila, hindi lahat kailangan pa sabihin. Tama. Sasabihan ko lang yung mga nagsaserve. Ito gagawin nyo paano po ikaw naman? Hindi, basta gawin nyo lang. Pagka nakita lang ginagawa ninyo yun, tumayo kayo, tatayo rin yan. Yes. Gaya-gaya naman kasi lahat Yes. No? So, totoo naman, no? Kaya, hindi mo na kailangan sabihin. Tama. Basta turuan mo lang yung ilan, gagayahin na sila nung lahat. Tama. Kumapalat na yun. Tama. O kaya kahit sa pamilya, di ba? Yung magulang, hindi lahat madadaan yung sermon. Di ba? Daanin nyo sa dabog minsan, magulang Saan? magdadabog. Magulang magdadabog. Kasi Pero, effective yun. Sige nga. Ayun, minsan nagdabog ako na naman maghuhugas. Father, kinabukasan. Hindi pa kami tapos kumain, naghuhugas na yung anak ko. Hindi, Joke lang. pero ang mahalaga ron, pinakita mo kasi muna, ikaw yung gumagawa. Hindi, yes. Diba? At, Hindi lang yun dun sa nagdabog. Hindi lang yun biro dun sa lang yung nagsermon, dabog. diba? O, parang ang gusto lang sabihin sa atin nakita nila ginagawa mo, gagawin din nila Yes. pagkaraan. At Father, mas maganda kasing makita no sa ating mga bahay no Mhm. na ang iyong kusina o ang inyong kusina mismo, ang inyong lababo, pagkatapos kumain, walang laman, malinis. Mhm. Mas maganda tingnan kung kailangan maghilamos, halimbawa doon kayo naghilamos, walang sagabal na plato, di ba? At bukod doon, yun ang paborito kong gawaing bahay, maghugas. Huwag lang maglaba. Diba? Pareho naman nababasa yun. Ayoko nang maglaba eh. Talagang kahit pa sabihin may washing machine, ayoko na naglalaba. Maghuhugas na lang ako. Mhm. O, di ba? Tapos meron pa, Father. Ano yun? Nung minsan, sinubukan ko, sa gabi ako, nakita ako ni Mayor. Sa gabi ako naglalampaso tsaka nagwawalis. Teka muna, may duty pa ba si Mayor paggabi? Wala na nga, nakita na nga lang niya na naglalampaso at nagwawalis sa gabi. Aba, Father, yung after 3 days, siya na lang ang naglalampaso at nagwawalis sa gabi. Hindi, nawala na ako ng trabaho. Hindi, ibig mo sabihin, makaka-inspire ka. Ayun. No? Ingat-ingat ka sa mga ginagawa nito, ha? Baka mamaya, gawa lang ng gawa sa simula para mas marami kang gawin. Hindi. Hindi ibig sabihin, Father, sabi mo nga, kailangan mo kasing maka-inspire. O, ano naging bunga nun? Nung Kaso, makita, nung na-inspire na siya, nag-expire ka naman. hindi naman, Father. Eto ngayon, Mm. ang magandang naging may ripple effect mga ka-verboom. Yung ginawa ng magulang, alimba, nauna ako, di ba? Ginawa ko nung gabi. After 3 days, si Trisha, yung wife ko, gumawa. Nung makita ni Carl na ginagawa, naglalampaso mami niya, siya na din ang naglalampaso. Oh. Hindi mo kailangan sabihin, Carl, hindi mo kailangan sabihin sa bata, ikaw gumawa niyan. Ngayon, kung nakikita yun na ginagawa nyo ng may pagmamahal, hindi kayo nagdadabog, hindi kayo Paano ba nagsesermon. nasasabing may pagmamahal? Gumaganon ba? Ibig sabihin, happy ka sa ginagawa mo. Diba? Mahahawa yung bata. Yun yung sinasabi mo na minsan, hindi mo na kailangang sabihin, gagawin na lang ng iba. Yes. No? Kasi yun yung sinasabi sa atin doon na I give you an example. No? Yes. Nagbibigay ng halimbawa ng ano yung dapat gawin. Diba? At saka, Father, yung mga leader, yung mga magulang, o Yes. kahit youth leader, pag nakitang ginagawa natin ng isang bagay ng ating mga miyembro o ng ating mga kagrupo o ng ating kapamilya, sila din mismo yung gagawa nun. Gagawa din. Yun nga yung leading by example Yes. na itinuturo ni Jesus. Napakahalaga nun, no? Yes. Yung ikalawa, may si San Pablo naman yung Ayan, paliwanag sa sa pamagaling na atin, lingkod nagpaturo. yan. San Pero Pablo. may sinasabi siya na yun daw ang ginawa ni Jesus. Nagturo siya. Ngayon, hindi na tungkol sa paglilingkod. Tungkol sa pagpapakababa na isa rin sa mga inaasahan na katangian ng isang naglilingkod, no? Yes. Kaya yan yung babasahin naman ni Sister Bell. Medyo mahaba-haba yun. Unang 11 talata ng 2 kabanata ng sulat ni San Pablo sa mga taga-Filipos. Nagbibigay ba sa inyo
ng kasiglahan ang buhay na nakaugnay kay Kristo? Naaliw ba kayo ng kanyang pag-ibig? May pagkakaisa ba kayo sa Espiritu Santo? Kayo ba'y may nadaramang hangarin na tumulong sa iba? Kung gayon, lubusin ninyo ang aking kagalakan. Maghari sa inyo ang pagkakasundo. Mabuklod kayo sa isang pag-ibig at maging isa kayo sa puso't diwa. Huwag kayong gagawa ng anumang bagay dahil lamang sa hangad ninyong matanyag. Bagkus magpakababa kayo at huwag ipalagay na kayo'y mabuti kaysa iba. Ipagmalasakit ninyo ang kapakanan ng iba, hindi lamang ang inyong sarili. Magpakababa kayo tulad ni Kristo Jesus. Na bagamat siya'y Diyos, hindi nagpilit na manatiling kapantay ng Diyos. Bagkus, inubad niya ang lahat ng katangian ng pagka-Diyos. Nagkatawang tao at namuhay na isang alipin. Nang maging tao, siya'y nagpakababa at naging masunurin hanggang kamatayan. Oo, hanggang kamatayan sa krus. Kaya naman, siya'y itinampok ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Ano pat ang lahat ng nilalang na nasa langit, nasa lupa, at nasa ilalim ng lupa ay naninikluhod at sasamba sa Kanya. At ipapahayag ng lahat na si Hesu Kristo ang Panginoon sa ikararangal ng Diyos Ama. Yun, no? O, di ba? O, ang sabi sa atin dyan, maliwanag na maliwanag yung sinasabi sa atin na naway magkaroon kayo ng kaisipan na tulad ng kay Kristo Jesus. Diba? Pagka sinabing katulad, siya yung halimbawa. Yes. No? Na gagayahin daw natin si Jesus. Ano yung ginawa niya? Kahit na Diyos siya, hindi niya pinamukha sa atin yung pagiging Diyos niya. Siya raw ay naging mababa, hinubad yun lahat ng katangian ng pagiging Diyos, at naging masunurin hanggang kamatayan. At Father, maganda rin yung sinabi dito na sa sulat ni San Pablo, binasa ni Sister Bell na yung sinabi, paalala to huwag ninyong itong gagawin para sa inyong ikatatanyag, no? Bagkus ito yung gagawin nyo para sa mas ikaluluwalhati ng Panginoon. Oo, kaya lang Bakit? may napansin ako. Ano? Sinabi ko lang, naging masunurin hanggang kamatayan. Hindi ba mo na kagad yung usapan? Hindi naman. Ay, Mayor, masunurin niya. Oo, sunurin. Sobra-sobra nga pagka masunurin ko, Father. Sige nga, halimbawa. Bumili ka ng itlog. Bumili ako ng itlog. Tapos nung sundin mo, bumili ako napirito na kaagad. Oo. Ang gagawin pala niya egg sandwich, dapat nilagang itlog. Sobrang ganun ako masunurin. Grabe naman yung advance. Diba? Hindi pa inuutos ko ba na gagawin, nagawa mo na. Oo, sabi magluto ka ng hotdog. Oh, Father, sa sobrang masunurin, nagluto ako ng hotdog. Yung may sabaw, yung paborito natin. Ang problema, hindi niya gusto yun. Sobrang masunurin. Sobrang masunurin, di ba? Oh, di ba? Ganun ka masunurin. Di ba? Hindi. Ang tawag, maalalahan ninyo, hindi masunurin. Hindi inutos Sinunod ko yung utos niya Okay. Di ba? Bumili ka ng itlog. Ito po. Prito ko nga lang. Akala ko prito. Pero hindi pala yun ang kailangan. Kasi nag-anticipate ka, baka yun yung susunod na utos. Hindi naman. Pero gusto ko lang din paglingkuran kasi bumili na ako ng itlog. Niluto ko na. Nga lang, hindi pala yun yung kailangan niya. Yes, no? Pero babalik tayo sa sinabi rito, binabanggit ngayon na tayo raw ay hindi gagawa ng isang bagay, gaya na sinabi mo, ng para lang matanyag. Yes. No? Hindi kasi yun pakitang tao. Si Jesus nga naghubad ng lahat Kasi hindi niya man niya hawak yung siya ay kilalanin at parangalan. Ang gusto ng Panginoon ay maglingkod. Kaya nga nagpakababa siya ng gusto, naging masunod kasi
Ang lingkod, sumusunod. Ang asawa, Father, kaya din naglilingkod para payagang makapagpaalam. Na ganun ba yan? Oo. Ganun din yan. Hindi, joke lang. Yun na, balikan natin yung sumusunod na naglilingkod. Oo. Naalala ko kasi nabanggit sa akin minsan, ang sipag mo naman ngayong araw na to saan lakad mo? May ganun eh. Diba? Naglilingkod ako, naglilinis ako sa bahay namin. Sama na luto. Mamaya yung mga kasama natin Natawa dito tuloy naglinis din muna kanina bago umalis. Hindi naman. Sabi, sa akin talaga sinasabi, napansin ko, sipag mo ngayon, saan ang lakad mo? May ganun eh. Diba? Okay, anong ginawa mo? Bakit naglilinis ka nga? Pagka wala kang lakad, yun naman kasunod. Anong ginawa mo? Yan. Baka kasi mamaya, bayad puri yun. Bayad sala. Yung paglilingkod, bayad sala din. Biro lang po yung mga kaberbo. Pero ang mas magandang makita natin yung Father, na yung ating paglilingkod na ginagawa kasi, dapat may kababaang loob at yung hindi ka proud na hindi mo ginagawa to para makilala ka, na sumikat ka. Yes. Diba? Ito ginagawa mo dahil bukal sa loob mo, dahil sinusundan mo si Kristo. Yes. Yeah. Tama yun. No? Kinakailangan po ay maiparamdam natin yon sa ibang tao. At yun yung kaisa-isang patunay natin sa Panginoon na tayo talaga ay totoo sa kagustuhan nating makapaglingkod sa Kanya. No? Actually, kahit nga yung halimbawa, yung ginagawa natin dito, kung tutuusin pwede naman nga hindi tayo nakikita. Kaya lang, bibihira na kasi nakikinig ngayon sanay doon sa puro radyo lang. Yeah. No? Gusto nila may mukha. At Father, ito talaga ay isang uri ng paglilingkod. Sino ba naman ang gustong gabi-gabi ng tuwing Biyernes? Biyernes sarap ng pag Friday weekend na, pero kasama natin yung mga housemates natin. Hindi sila nagluto sa bahay, hindi sila naglingkod sa bahay nila. Ang pinaglilingkuran nila natin ngayon ay ang Panginoon. Yes. Para pag-usapan ng kanyang salita, matuto tayo at i-share sa iba. Pero yung paglilingkod, hindi yung pagiging halimbawa, hindi lang yun nakikita doon sa tayo ay nagpapakababa o naglilingkod, no? Bahagi rin yung tayo ay namumuno, no? Diba, yung sabi mo nga kanina, diba, parang ibig pakahulugan ay lead by example, no? So, titingnan din natin yan. Paano bang nakapamumuno o paano bang nagiging halimbawa sa pamamagitan ng pamumuno, no? At may tinuturo sa atin si Apostol San Pedro dyan. Nandun yon sa unang sulat niya, at ang babasahin sa atin ni Brother Arman ay yung 5 kabanata at yung 3 talata. Hindi bilang Panginoon ng inyong mga nasasakupan, kundi bilang tuliran ng inyong mga kawan. So yan, yung binabanggit sa atin na yung gagampanan daw yung tungkulin, Yes. hindi bilang Panginoon, no? Kasi minsan pagka nabigyan tayo ng posisyon, Yan. ang lagi natin nakikita ay tayo yung Panginoon, no? Kung tutusin, kaya binigay yung posisyon para makapaglingkod, no? Yes. So, kasi minsan, pagka tayo ay maglilingkod, kinakailangan ding meron tayong bahagi ng kapangyarihan nung pinaglilingkuran natin. No? Para makapagpasunod rin tayo. Kasi tayo ay mamumuno sa marami. No? Parang, dito nga sa parang, halimbawa, sasabihan ko, mga prayer leader. Siyempre, sinabi mo, leader sila. No? Kaya dapat, una, alam nila yung dasal. Mahirap naman yun, namumuno kayo, maliin sa'yo. Diba? Kalawa, alam mo rin paano magdasal. Tama. Alam mo ano yung dasal, paano magdasal. Tapos, kailangan din, mas malakas yung dasal kasi hindi nila maririnig. Diba? Paano sila makakasunod? Paano ba sila matuturuan? Kaya nga sila, may mic, yung iba wala. Diba? Father, alam mo, Yes. maganda yung sinabi mo. Paalala. Actually, naalala ko nga bigla yung quotation sa Spider-Man dyan.
with great power Mhm. comes with great responsibility. Mhm. Dahil ginawa kang leader, in-empower ka, Mhm. nagampanan mo yung paglilingkod bilang leader ng Mhm. inyong komunidad, pero may responsibilidad ka din dun sa Mhm. community na yon. Yes, kasi pagka nagkamali ka ng dinarasan mo, mamamali mo rin sila. Maliligaw mo yung lahat na nakikinig sa'yo. Tama. Mhm. Eh, halimbawa, Father, Mhm. kayo ay nagdadasal para sa birthday. Ang binasa mo ay yung dasal para sa kaluluwa. Aba, mahirap naman yan. Oo, mahirap talaga yun. Pero birthday pa rin sa langit yun. Ayun. Birthday dito Kaya lang buhay pa. Buhay pa eh. Oo, syempre, mahirap talaga yun. No? Pero iiwasan natin yun. May mga ganun kasi, Father, talaga na minsan, at hindi lang minsan, madalas na nga nating nakikita at very recent nakikita na yung mga leaders, sila pa yung minsan nagiging, imbis na maging lingkod, sila pa yung pinaglilingkuran. Totoo yan. No? Maraming ganon kasi iniisip nila, kami naman yung kayo nandito sa taas ngayon, upo-upo lang naman, kaya dapat naman paglingkuran kami. Marami na, pagod na rin kami, marami kaming ginawa. Ito naman yung panahon na kami naman yung paglilingkuran. Pero mali. Mali nga. Mali. Diba? Wala ka naman siguro nakita kahit yung panahon ng Panginoon na yung alipin sasabihin, Boss, pagod na ako eh. Pwede pakihilot naman yung pa ako. Wala naman siguro gano'n. O kaya, gugutom na ako sa dami inutos mo eh. Pwede ba pakingi naman ng pagkain, pakisilbihan nga ako. Walang gano'n. Diba? Pag naglilingkod ka, hanggang sa kahuli-hulihan, lingkod ka pa rin. Yes. Mm-mm. And alam mong yun, since yun yung iyong gagawin, walang reklamo. Anytime na sabi kailangan mong maglingkod, Father, yun nga yung kagandahan doon sa mga nafi-feature ng mga lay minister. Mhm. Sila lingkod din. Naglalakad hanggang bukid, hanggang baha, diba? Mapaghatid lang ng ganun din yung mga katikista pala. Diba? Oh. Totoo yun eh. Pero siguro babalik ko lang, sasabihin lang, sabi niyo po paglilingkod, hindi po ba pamumuno na pinag-uusapan natin? Nais ko pong banggitin sa inyo, yung pamumuno mismo Yes. ay isang uri ng paglilingkod yan. No? Kasi kailangan po may maglingkod sa lahat. Hindi po pwedeng lahat ay masusunod. Kaya po may pinuno para siya ang magtipon Yan. doon sa lahat para iisa lang yung magiging direksyon. Yes. Isa lang tuon. Pagka po kasi hindi, magulo. Yun nga, Father, kasi ang nagiging connotation Pagka leader, hindi ka maglilingkod. Kundi leader ka kasi ikaw yung paglilingkod. Pero mali. Yun nga yun yung ipinapakita sa atin doon sa sinabi ni San Pedro At ang isang kanina, yung pinakita ng Panginoon, Diyos nga siya pero siya yung naghugas ng paa, di ba? Yes. So, kung gano'n naman kataas yung level ng iyong pagiging isang leader, ganun din kalawak yung iyong magiging sakop bilang paglilingkuran. Parang Yes. habang tumataas ka, lumalapad ngayon yung titingnan mo, yung paglilingkuran. May nasa isip ko pag sinasabi lumalapad eh. Ay, iba na yun, Father. Ano ba yung lumalapad na naisip Hindi mo? ba ikaw yan? Hindi, magaling magmahal si Mayor. Sarap pagluto, sarap dami pagkain. Diba? Yun ang Pero balikan natin yung sinabi ni San Pedro. Pag naglingkod ka kasi, hindi nga lang, sabi mo nga kanina, akala ko po ba pinuno? Bakit leader? Yung leader nga, dapat ang nangungunang magsilbi o maglingkod, mag-serve. At saka kaya siya ginawang pinuno para maglingkod. Yes. Yun yung paraan ng paglilingkod niya. Yung pamumuno. Yes. No? So yan. So kaya nga ito siguro ito pinakamagandang ibig pakahulugan yan. Sa misa, ang tawag natin doon sa pari siya yung minister. Minister ng isang sakramento. Pagka tinignan na natin yung pinag-ugatang salita nun, sa salitang Latin, ministeryo, ibig sabihin yung paglilingkod. Yes. Service. Kaya nga, yung isang ministro, siya ay naglilingkod, no? Ganun din naman, di ba? Kahit nga sa gobyerno, tawag nga natin sa kanila, lingkod bayan, pero sila yung namumuno sa atin. Yes. Kasi nga, yung pamumuno ay paglilingkod. Yan. Maganda talaga, Father. Hindi lang dapat isang maging halimbawa yun Testament na talaga yun na ang pamumuno, ang leader,
ay naglilingkod. Yes. Hindi pinaglilingkuran. Totoo yan, no? Pero siguro, hindi lang yun kasi minsan parang palabas pa rin lahat eh. Madali naman ipakita sa lahat na ganito dapat gawin mo pero hindi naman totoo sa loob mo. No? Kaya titingnan naman natin may sinasabi si Apostol San Pablo dun sa kanyang unang sulat kay Timoteo. Babasahin po sa atin yan ni Sister Eloisa tungkol po dun sa pagsasabuhay daw. Yan. No? Kaya ang babasahin po niya sa atin, 12 talata, 4 na kabanata. Huwag mong bigyan daan na hamakin ka ni naman dahil sa iyong kabataan. Sa halip, pagsikapan mong maging huwaran ng mga sumasampalataya sa pananalita, ugali, pag-ibig, pananampalataya at kabanalan. Ayan, di ba? Maliwanag yan. Kaliwaliwanag ng sinabi sa atin na dapat daw ay magiging halimbawa tayo. Isa sa buhay natin kung ano yung hinihingi sa atin, no? Maging halimbawa sa pananampalataya, pagsasalita, pag-ugali, pag-ibig, pananampalataya at malinis na pamumuhay. Yan. Diba? So, ibig sabihin nun, hindi para sabihin malinis ka, nakaputi ka lang. No? Hindi ibig sabihin para maging banal ka, lagi ka lang nakaganon. Tama. No? So, hindi ibig sabihin na ikaw yung pinuno, dapat lagi ka nasa harap. No? So, at para maparamdam mo sa marami yon, mag-utos ka. No? Hindi ganoon, no? Ang gusto sabihin sa atin sa buhay natin, mapapakita kagad natin yung lahat ng yon sa pamamaraan ng pagsasalita natin. Tama. No? Kasi kapag ka naman nakita nila mahinahon tayo magsalita, doon sa pagsasalita natin, talagang pinararamdam natin na meron tayong malasakit sa ibang tao. Abi, hindi mo na kailangan sabihin, alam mo, may malasakit ako sa'yo. Oo. Diba? Ramdam nila Ramdam yun. nila kagad. Oo, ramdam. Kasi tapos nakikita sa buhay mo, actually, kahit nga hindi kami sa magsalita na sa kanila na kailangan mong gawin to, ganyan, no? Kasi nakikita talaga nila kung meron ka man sinasabi para sa kanila yun. Amen. Diba? At Father, bukod sa pagsasalita, di ba sabi nga natin sa wikang English, action speaks louder than words. So, yung paggawa mo ng yung tungkulin sa kanila, mas higit pa yun. Kaya hindi mo na kailangan pa magsalita. Yes. No, totoo yan. Kaya ba sa bahay, hindi ka na rin nagsasalita? Ay, hindi na. Hindi na? Hindi na. Kaya pala may din nagsasabi, I love you, no? Ay, yun, sinasabi naman yun. At ipinapakita din. Wow. Ganun ko nga kamahal, nagpabili ng itlog, pinrito ko na. Oh, nagpabili ng problema, hotdog, kaya mo lang niluto yata ko na. sinasabi yung salitang mahal eh. Pagka sinabi mong, ang mahal naman ng itlog. Iba yun. Iba yun. Iba yun. Hindi ganun. Eh, Diba? Hindi ganun. Ang pagmamahal kasi, hindi yung mahal na expensive. Mahal talaga as in love. pero, bahagi ng pagmamahal, yung siya ay may mataas na halaga. Ay, yes. Diba? Kaya nga, sinasabi mo, mamahalin yung isang tao kasi minamahal mo siya. Yes. Diba? Kaya nga, yung dati, pag pinapakilala ko yung anak kong si Carl, ang pinakamahal kong anak. Most expensive talaga. By the way, Father, bago natin ituloy, gusto ko lang batiin yung mga nanonood sa atin, lalong-lalo na si Ate Kit Bantigin na walang kapaltos-paltos sa panonood kasama ni Sister Banji palagi at nanonood sa atin. At nakita ko rin nanonood sa atin palagi si Sherwin Kabayan, Dean Sherwin Parinas. Sabi niya, nung minsan nag-chat, buti talaga naitutuloy niya ni Father Jojo yung ganyan, linggo-linggo. Siyempre naman. At ganun din, sa isa pa nating kaklase, si Mark Juan. Mark, Yes. kailan ka ba mag-guest sa amin uli dito, no? Akala ko, kailan ulit tayo pupunta sa kanya. Or, ayun nga, Father, kailan ka mag-guest dito? Or kami na naman ni Father pupunta sa inyo, walang problema. Sama mo na si Tita Irene at yung bagong nanonood sa atin, dati nang nanonood si lagi lang na ngayon niyayaya, Tita Baby Alcaraz. Wow. Ayan, Tita Baby, hello. Hello po. Ganun din, batiin na rin natin yung ating, ito matagal ding nawala, pero nag-message na nanonood.
si Ma'am Yoli Roberto. Wow, yes po. Sama niyo na uli si na Ma'am Sorsa. Oh, tsaka si Ma'am Ma'am... G. Actually, Father Ma'am si... Christine Alam mo si Ma'am Halili. Christine Halili, team replay. Laging team replay. Siguro, dahil medyo late na yung ganitong oras o may ginagawa siya, lagi ko nakikita, nagla-like siya at sinishare yung program the next day na. Kaya Wow. Ma'am Christine Halili, Hello thank po. you, thank you. Thank you po ulit. Oh, yan. Sige. Ay, Father, last na. Si Brother Renan. Renan Fernando. Yes. Ano po? So, syempre, at yun po ay isa rin sa mga, hindi lang hindi lang share. Ano pa? Best resuscitation din yun. Oo, nag-ano rin yan. Nagko-comment. Nagko-comment din yan. No? Diba? Magandang halimbawa no? Mhm. ng nanonood sa atin, yung nagko-comment. So, yun po yung ningi po namin sa inyo dati, di ba? Para mas maging bahagi na Bahagi po na tayo tayo. ng mga saloobin, kuro-kuro, ng ating mga pagninilay. At no? yun, Father, talaga yung magandang halimbawa ng nanonood na nagninilay. Kasi kasabay natin siyang nagninilay. Mhm. Meron din siyang point of view doon sa ating pinag-uusapan. Yes. Okay, so tingnan nga natin, meron pang isang binabanggit sa atin eh. Actually, dalawa pa yon, huling dalawa. Pero tingnan muna natin yung sinasabi ni Apostol San Pablo no, doon sa unang sulat niya at babasahin sa mga taga-Korinto ha. Yes. Babasahin natin yung 11 kabanata, unang talata. Sister Christy po. Tularan ninyo ako, gaya ng pagtulad ko kay Kristo. Yan ha, maliwanag doon. Sabi, gayahin nyo ako kasi ginagaya ko rin si Kristo. Pasa load lang yan, di ba? Ganun ang ginawa ko. Apakasimple nga ng imbitasyon niya eh. Gayahin niyo ako dahil ginagaya ko si Kristo. Oo, parang ano rin, di ba? Kumopya ako, kopya rin kayo sa akin. Parang pangit. Hindi na. Mga estudyante, hindi yun ang nasa Hindi isip yun ang nyo, ibig ha? sabihin. So, ibig sabihin, kung nakita natin na si Kristo ay mapagpakumbaba, mapagpakumbaba rin tayo. Tapos Amen. lahat ng mga susunod sa atin, yun yung gagawin. Tama. Masunurin si Kristo, masunurin din tayo. Di ba? So, Mabuting lingkod si Kristo, mabuting lingkod din tayo. yes. Tapat si Diba? Kristo, tapat din tayo. Di ba? Ba't ka natatawa? Sabihin sana, naglalabas si Kristo, maglalaba ka rin. Parang wala nga akong nakitang naglalabas si Jesus Christ. Kaya lusot ka na. Oo. Parang wala nga nakita naglalaba. Pero, Father, yung kasing, meron naman kasing uri ng paglilingkod na nangyayari sa loob ng bahay na pwede naman nga pag-usapan ng mag-asawa. Since, dadagdagan ko na, hindi lang pala paglalaba. Pati po pamamalansya, hindi ko rin po type yan. Yun ang dalawa, pero the rest pwede na. No? Isa lang sa dalawa na yun. Napapag-usapan namin mag-asawa. O, ikaw na dyan sa dalawang bagay na yan. The rest ako na. May mga ganon. So, kasi minsan, mapapagod ka kung lalahatin mo sa'yo. Kaya napag-uusapan. Tama. Kaya nga, o kaya kung ayaw nyo pag-usapan, daanin nyo sa dabog. Magdabog kayo. Pag nagdabog kayo, sure ball. Sure ball. Sure ball, may susunod. Away kayo. Away kayo. Sure ball na Pata sabi mo dalawa. So, ito si San Pablo. Yes. Sino pa ba yung isa? Meron pa tayong isa, nakalagay sa atin yon dun sa Ebanghelyo ayon kay San Lucas naman. No? So, pupunta tayo, no? Dadalhin po tayo dun sa ika-22 kabanata. No? Babasahin po sa atin, Brother Arman, ika-31 hanggang ika-34 na talata. Simon, Simon, makinig ka. Iniling ni Satanas na subukin kayo tulad ng ginagawa ng magsasaka na inihiwalay ang ipa sa mga trigo. Subalit, idinalangin kita upang huwag manghina ang iyong pananampalataya. At kapag nagbalik loob ka na, patatagin mo ang iyong mga kapatid. Sumagot si Pedro, Panginoon, handa po akong mabilanggo at mamatay na kasama ninyo. Ngunit sinabi ni Jesus, Pedro, tandaan mo ito, bago tumilao ang manok sa araw dito, 3 beses mo akong ikakailan.
Yan. No? Ito, yung kaya ko to isinama. No? Kasi mayroong binanggit sa atin doon sa may gawing kalagitnaan dito. Pinagdasal daw ng Panginoon si Pedro. At bakit? Sabi, para huwag manghina yung pananampalataya mo. Tapos, kapag nagbalik loob ka na, patatatagin mo ang iyong mga kapatid. Parang kulang na lang sabihin sa kanya, alam ko namang mahina ka eh. Mahina rin yung mga kapatid mo. Correct. Pero gusto ko, patatagin ka para pagka nakabalik ka, nakabawi, no, nakabangon ka matapos mo madapa, ikaw ngayon yung magiging example ng mga kapatid mo. Pwede naman pala ikaw yung ganun eh. Hindi yung magiging hopeless at magiging in despair na lang. Tama, Father. At yun pala, Father, ang kahalagahan ng second chance. Yes. No? Pinagbibigyan tayong muli. Yung ba yung... Teka muna, pelikula ba yan? Hindi. Hindi. Ibig sabihin, kasi di ba, yan nga, sabi mo, kulang na lang sabihin, alam kong mahina ka. Magkakamali ka. Pero pag nagbalik loob ka, nagbago ka, Ikaw pa Ikaw yung magiging pa yung- inspiration ng ibang tao. correct. Kasi Father, yun nga yung siguro yung maganda kasi pagka tayo ay bumangon o sa ating pagkakadapa, maganda na makita sa atin na meron tayong pinagkatandaan, meron tayong natutunan Yes. para hindi na mangyari sa iba. Diba? Kaya nga siguro, Father, yung mga sa mga hindi ko maintindihan bakit yung mga kabataan, mga Gen Z, gusto sila magli-lead, pero nakikita ko kasi maganda naman yun, no? Hindi ko sinasabing masama, pero maganda rin na merong guidance o may elder doon sa grupo na nag-aano, dahil yung may matanda sa grupo, may nakatandaan na yun. Meron tayong masusundan. Yun yung parang si San Pedro. Yes. Diba? Mm. Kita mo, nagkamali si San Pedro. Challenge pa niya, hindi matatapos araw na ito. Masasampulan yung katapatan mo, di ba? Kasi nagmalaki pa si Pedro eh. Hindi ka mangyayari yan. Hindi ako babagsak. Handa daw siya magpakulong. No? Oo. Hindi naman pala. Oo. Nagtatuaran. No? So, yun po. Pero sa bandang huli, nakita natin, siya pa nga naging unang papa. Yes. Diba? Kasi talagang ipinakita naman niya na sa kanyang pagbabalik loob ay magiging matatag na siya. Yes. Kasi nga, Father, ang maganda, lalo na halimbawa ikaw ay leader, no, na naglilingkod, o kahit hindi leader, maging mabuting naging halimbawa kasi si Pedro na yung second chance na ibinigay sa iyo ng Panginoon, huwag mo nang sayangin. Yes. Ikaw ay maging mabuting halimbawa sa kanila na sa pagkakamali mo, bumangon ka at naging mas matatag at matibay ka. Kung tutuusin, hindi naman sinasabing hanggang isa lang. Kaya lang, mabuti yung pinapakita mo rin na talagang pinipilit mong to be better each day. Yes. Diba? Mahirap ikaw naman. ba, halimbawa, Oh. isang beses ka lang bang bumabagsak? Ay, hindi. Hindi, di ba? Ilang beses ka na nga natapilok eh. Literal na tapilok po yun. Literal na tapilok, di ba? So, ibig sabihin, minsan talaga nangyayari yon. Yes. Pero mahalaga ron pagkaraan nun, natututo. Pagka may mga ganun pala, dapat hindi ako basta tatapak dyan. Baka magkaroon ng problema. Tama. Susunod, iba naman yung naging ibang itsura naman nung tatapakan. No? Sabi, pati pala sa ganun, di pa rin pwede. So, dumarami yung natututunan, dumarami rin yung iniiwasan. Tama. Dumarami yung nagiging daan para mas mapabuti natin yung sarili natin Yes. araw-araw. At Father, maganda lalo yan, no? Hindi lang sa iyo, no? Sa pagiging pare. Siguro sa amin din, na bilang mga magulang, ay maging magandang halimbawa. Hindi na halimbawa doon sa aming mga anak. No? Para halimbawa, isang magandang example noon. Halimbawa, kung nakikita ng mga anak na ang mag-asawa ay may mabuting pagsasamahan, pagtatratuhan, ay mag-aspire din sila na, ay, gusto ko pag dumating na ako sa tamang gulang, sa tamang edad, sa tamang panahon, parang ganun din yung makita kong makakasama. Yes. Kasi nakakita siya ng maganda. Mhm. Ngayon, kung ang makikita niyang halimbawa ay hindi maganda, mahirap na. Baka ma-discourage na siya na, ay, ganun pala mag-asawa. Di na lang mag-asawa.
Tama. Doon na lang ako, magpapari na lang ako parang si Father, walang asawa. Akala sasabihin ko sana ay pagka pala ako nag-asawa, ako lagi magiging tagalaba kasi ayaw niya. Hindi yun. Maglalaba lang po kayo. Pero sinasabi ko sa inyo, kaya kong patunayan, mas mahirap po ang buhay ni Father kaysa sa buhay ko bilang may asawa. Siya, wala lang siya asawa, pero mas mahirap po ang buhay niya. Lahat po na, example na lang. Yung pong 4 na bisita natin na yan, yung mga housemates natin na yan, kakaunti pa lang po yan sa mga pinaglilingkuran ni Father. Bukod pa yung mga pamilya niyang bisita natin ngayon. Ilang tao dito sa Pandia pinaglilingkuran mo? Ako, 3 lang. Misis ko lang, tsaka 2 anak ko. Mas mahirap. Doon sa isa. Yun ko na naman. Joke lang po. No? Hindi totoo yung Trisha. Ikaw talaga. Nanonood din yung bilang ko, Mami Agnes. Hindi totoo yun, Mami Agnes. Love you. Hindi pa totoo yun. Ikaw talaga, Father. Bakit? Ako, baka kung ano pa sabihin mo. Hindi ako makauwi mamaya. Sige ka. Yan po ang halimbawa ng isang taong takot na hindi makauwi. Ay talaga naman. Mahirap kasi yun na hindi ka makauwi. Lalo ngayon, magagabi na, di ba? Hindi ka pa makauwi. Anyway, sana, Father, itong ating mga napagkwentuhan, no? Yung maging halimbawa tayo ng mabuting paglilingkod, maging halimbawa tayo ng magiging mapagkumbaba, at kung magbigyan ng pagkakataon na mamuno, maging halimbawa tayo mabuting namumuno. At, Father, pinakamaganda, isabuhay natin yung ginagawa natin. Dahil yung pagsasabuhay natin ng ating paglilingkod, yun ang pinakamagandang halimbawa. Yes. Nako, for sure, ang dami sana na yung napulot. Dami niyong natutunan, hindi yung tumanggi sa paglalaba at pamamalansya, pero mas yakapin natin yung ating paglilingkod. Kasi, sabi nga ni Father kanina, yung paglilingkod mismo, yun na yung reward. Yes. Ako, Father, baka naman, pagdasal mo ko. Hindi, pagdasal mo kaming lahat. Yes, darasal po tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Manaming pagmahal, nagpapasalamat po kami sa iyo dahil sa pagsusugo mo sa amin ng iyong anak na siyang pinakadakilang halimbawa namin sa lahat ng bagay. Siya naging halimbawa namin kung paano sumunod at matuto bilang isang anak. Siya mabuting halimbawa namin kung paano magpakababa at maglingkod sa lahat ng pagkakataon. Siya naging halimbawa namin kung paano kami rin ay maaari na yumakap sa mga paghihirap para sa ikagiginhawa ng aming kapwa, para sa kaligtasan ng lahat. At niling po namin na nawa ay matapos naming matuto sa kanyang halimbawa, kami rin ay maging halimbawa sa aming kapwa. Na amin ding maipamala sa kanila na sa aming buhay, kami ay maaaring magpakababa, makapaglingkod, na sa aming buhay maaari kami makapagturo, na sa aming buhay maaari po naming magawa kung ano yung ginawa ng iyong anak para na rin sa higit ni kaluluwalhati ng iyong ngalan. At iniling po namin ang lahat ng ito sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Palain kayo na ating mapagmahal at butihing Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Ako, Father, maraming salamat sa ating mga housemates. Thank you. Yes. At sa inyo po mga nakasama namin sa kanilang tahanan, maraming salamat. Sama-sama po muli tayo next week, ha? Sabi nga namin dito sa Batang Minor TV, we bring God closer to you and we bring you closer to God. Happy weekend po sa ating lahat. God bless and next week, see you po. Bye-bye!